Hello mga ka-farmers! Quick tour lang tayo today sa farm. Tingnan natin yung mga sisiw na nilagay namin sa range kaninang umaga. So ito po yung backyard farm namin. Sort of hinati namin sa dalawa. Sa kaliwa, ginawa namin parang vegetable garden. So ngayon may mga string beans tayo dito. May mga mani, peanuts, and then banda doon yung mga talong. And dito na side naman sa kanan, ito yung sa manok. Nandun yung grow outs na building. Ito yung 4 layers sa free range. Then nandun din yung ibang building sa mga breeders at saka grow outs. Teka, ano to? Nako, may mga biyahe pala itong dalawa. Ganito na lang. Pag-usapan lang natin kung paano mag-ship ng mga manok via plane. Okay? Alright. Isa sa challenge sa sales and marketing sa pagmamanok natin ay yung shipment ng mga manok natin papunta or patungo sa mga client or buyers natin. Now sa video na ito, susubukan namin i-address yung concern na kung paano mag-ship ng mga manok via plane. But bago po lahat, paki-hit ng like and subscribe button para updated kayo sa mga bagong videos natin. So ito na po. 10 things you need to know and prepare para sa pag-ship ng mga manok via plane. Number 1, siguraduhin healthy yung mga manok na ipapadala kasi maraming mga contributing factors na nakaka-stress sa mga manok. Like for example, sa time element pa lang, mula sa farm, papuntang airport, then once nasa airport na, yung holding time bago i-load yung mga manok sa aeroplano, pagkatapos nyan, yung flight time papunta sa destination, more or less nasa 1 hour and 30 minutes inter-island dito sa atin sa Pinas. Then once dumating na sa destination, yung holding time ulit bago i-unload and i-claim ng client. Then pagkatapos nyan, yung time from airport to farm ng client or buyer. Number 2, granting na nagkasundo na kayo ni buyer or client, pwede nyo na pong i-check sa airline kung ano yung available na schedule ng plane na may air vent. Now, we need to consider din po na may mga documents tayong i-comply. And some of these documents may mga validity period. Kaya before i-confirm yung booking, siguraduhin muna na may time tayo to process all documents within the time frame. Number 3. Speaking of documents, umpisahan natin sa barangay certification. Of course, sa barangay center nyo ito makukuha. Dito naka-indicate yung pangalan and address ng may-ari ng mga manok or kung sino yung magpapadala. And naka-indicate din dito kung ilang piraso ng manok and yung corresponding na edad nila. Number 4, Livestock Inspection Certificate. Ito yung makukuha sa MAO or Municipal Agricultural Office. Now from the word itself, inspection, ibig sabihin, i-check ng mga personnel ng MAO kung healthy yung mga manok na ipapadala. Number 5, Mayor's Clearance. Now itong document nito, nakadepende po sa discretion ng location nyo. In our case kasi, nasa Magsaysay, Davao del Sur kami, 1 hour and 30 minutes away sa Davao City wherein nandun yung airport. Kaya kailangan namin ng clearance to travel yung poultry and livestock namin. Number 6, Veterinary Health Certificate. Ito'y makukuha sa Provincial Veterinary Office.
So once may barangay certification and LIC or Livestock Inspection Certificate na kayo, pwede na kayong mag-proceed sa Provincial Veterinary Office para mag-secure ng Veterinary Health Certificate. Now, ang VHC or Veterinary Health Certificate ay may validity period na 7 days lang. Kaya need natin i-consider na makuha natin yung shipping permit, which is yun yung kasunod na document na kailangan natin within the time frame na 7 days. So far sa mga documents na nabanggit natin, may mga tariff or bayad yon. But di na lang natin i-detalye dito kasi I think yung every LGU may kanya-kanyang fees and charges. But yung pinaka-variable talaga na may sabi sa fees and charges ay yung number of heads na ipapadala. Number 7, shipping permit issued by the Bureau of Animal Industry. Now, may dalawang paraan para kumuha ng shipping permit. May regular at saka may online. Yung regular, ito yung pupunta ka sa pinakamalapit na Bureau of Animal Industry Office or Satellite Office and dala-dala mo yung mga requirements, yung mga papeles na nabanggit natin kanina and doon mo i-process yung permit. Yung online naman is over the internet. And ito yung ini-encourage ngayon ng mga bae personnel, lalo na sa sitwasyon natin ngayon na may pandemic. Yung sa online application naman, dito lang na website kayo mag-register and then i-upload nyo lang yung mga copy ng mga documents na kinakailangan katulad ng pictures ng mga manok na ipapadala, yung veterinary health certificate, and yung handlers and transport permit na i-discuss natin kasunod nito. Most of the time naman, responsive yung bae personnel online. Nag-a-update sila kung ano yung kailangan or ano yung kulang sa mga documents mo. Yung validity pala ng shipping permit ay 3 days lang, either regular or online processing. So, kailangan yung booking mo sa airline kung kailan yung flight ay pasok sa time frame na 3 days. Number 8, handlers and transport permit or certification. Now, yung shipping permit natin ay may somewhat consideration or addendum to. Lalo na in cases na palagi na kayong nagpapadala or yung ipapadala nyo ng mga manok ay more than 4 heads. Need nyo na magkaroon ng handlers and transport permit. Medyo maproseso kasi yung pagkuha ng handlers and transport permit, kaya gagawa tayo ng ibang content exclusively for this one. Number 9, avian influenza, swab, and blood test results. Now, dahil sa outbreak ng bird flu sa bansa, kinakailangan na magpa-AI bago yung shipment. Sa pagkaalam ko, may dalawang testing center dito malapit sa amin. Isa sa General Santos City, isa din dito sa Davao, sa may UP, Mintal. Dito kami sa Davao, nagpa-test kasi nakikoordinate kami sa Provincial Department of Agriculture. Yung validity ng AI test results ay 1 month. Dati daw ay 6 months. Siguro naghihigpit sila dahil nga sa outbreak, kaya naging 1 month. Medyo maproseso kasi din yung pagkuha ng AI, yung mga blood samples, yung swab samples, and then yung required number of heads ng mga manok na kukunan. Kaya gagawa tayo ng ibang content ulit. Number 10, per departure tips and after sales service. Now, granting okay na lahat ng mga documents for shipment, need na natin i-prepare yung mga manok sa cockbox nila. Now, ito yung mga ginagawa namin. Pag medyo mainit yung panahon, yung nilalagay namin na beddings sa mga cockbox ay mga dahon ng saging. Pag medyo malamig naman, yung beddings na nilalagay namin ay rice hull. Now, pag ready na lahat, pupunta na tayo ng airport. Now, mas maganda pag makarating tayo sa airport mga 2 or 3 hours earlier sa flight time nila, flight schedule. Kasi may mga documents pa tayong i-fill out, susulatan, depende sa airline na binook natin. So, granting na na-process na lahat, need natin kunin yung airway bill number kasi ito yung ibibigay natin sa client or sa customer natin para ito yung gagamitin nila sa pag-claim ng mga manok na pinadala natin. Then once na napadala and na natanggap na ng mga clients natin yung mga manok, mas maganda din if may after sales service tayo. Like, tanungin natin kung kumusta yung mga manok and then magbigay tayo ng mga tips na kung ano yung magandang gawin sa mga manok na nakuha nila mula sa atin. So yun po yung 10 things na gusto namin i-share kung paano mag-ship ng manok via airplane. And maraming salamat po and sa susunod na video ulit. Huwag kalimutang mag-like and subscribe. Happy farming po and God bless.